puksan, mumuling na pag-uusapan etong bank account mga kababayan ng joint account rather po na amang Digong Duterte at Sara Duterte. Na di umano mga ka-GP Natics ay meron pong drug lord na nag-deposit ng 134 million sa BPI. Nako, mga kababayan, ito ba yung mga bagay or ito ba yung kinatatakutan nitong si BP Sara Duterte at ng mga Duterte at ng mga allies nila na mabuksan kaya todo pigil po sila sa impeachment trial? Yan naman po ang pag-usapan natin mga ka-GP Natics. Pakinggan natin itong isiniwalat po nitong si Bad. Gusto niya i-treat ko siya dito sa hotel sa Zamboanga City. So, dito tayo ngayon. At minabuti natin na balikan itong 2.2 billion account ng mga Duterte ni Sara Duterte at Okay, pa-shoutout daw muna mga kababayan kay sino ba ito nagpapa-shoutout? Kay Sir Andy Digado Dodong ng Bacolod. At syempre kay Ma'am Margie Barcebal. Magandang gabi po. Former President Rodrigo Duterte dahil mukhang palabo na matuloy ang impeachment. In fact, sabi ni Jinggoy Estrada, meron na sila super majority. Yung 13 DDS votes plus dagdagan pa dalawa, kahit 13 lang kailangan ni Chis Escudero, meron pa dalawa na dagdagan, si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. So that makes 15. So kung ganito ang boto nila, talagang ang dali-dali na lang talaga nila patayin through a majority vote itong impeachment complaint. So it looks like hindi na talaga natin makita yung katotohanan ukol dito sa di umano'y pagnanakaw ng mga Duterte. Kumbaga wala na. Beyond okay pa ba signal? Sabihin nyo lang kung nawawala ang signal kasi wifi dito lang tayo sa wifi lang dito sa hotel ginagamit natin. So kung hindi man mailabas ito sa trial, okay pa ba tayo? kung hindi man ito mailabas sa trial, at least ilabas na natin ito dito sa BAT channel. Hindi naman parang nawawala-wala si BAT. Hindi naman parang nawawala-wala. Okay. So, sabi ni Remedios, Lomoloho. Lomolo. Hello vlogger, bakit si BP Sara lang ang binubusisi mo? What about the others, especially the president, etc.? Widen your perception, Doy? Mga kababayan, teka lang. Mga GP Natics, unang-una, di ba, channel ko to. So, ako po may pagpapasya kung ano po yung akin pong i-content. At the same time, ito po ang tunay na sagot mga kababayan. Unang-una, sino ba ang may problema? Sino ba yung nagkakaroon po ng marami pong questionable, mga ka-GP Natics? At sino ba yung mga pinagbibintangan ngayon? Ang presidente ba? Ang may abnormality? Or yung mga anomaly na nangyayari? Or itong si BP Sara Duterte? Siyempre doon tayo mga kababayan sa may anomalya, di ba? In relation to this, meron ako nakitang investigative report dito sa Vera Files na itong Vera Files, very legitimate online site ito na mga watchdog pa nga. Kasi sila yun sila yun kinontrata ng Facebook para i-fact check. Kumbaga kung nakikita nyo sa Facebook na may nagpo-post na ini-inform tayo ukol sa mga fake news, ito yung Vera Files ang gumagawa ng checking. Ito yung Vera Files ang tinitingnan kung okay ba yung kung
fake news ba isang artikulo o hindi. So that is how credible ang Vera Files. So hinalungkat nila ulit yung expose ni Trillanes na sinasabi meron nga talaga, and this was in 2016 during the campaign for the 2017 presidential election. Dito yun na inexpose ni Trillanes yung 2.2 hindi 2.2 billion. Isa pa lang account ito, isang account pa lang sa Land Bank of the Philippines, sa Bank of the Philippine Islands, BPI, sa Julio Vargas branch sa Actually, mga kababayan, parehas kami ng nito, kung hahanapin niyo ako, parehas kami ng kung saan po inopen yung account ko, nandyan din. Naka-open yung account ni Digong Duterte at ni BP Sara Duterte dyan po sa Julio Vargas, sa may Meralco Avenue, mga kababayan, dito sa may sa Pasig. Pasig ito. At the account number ay Maritel T 002433-0695-39. At itong account na ito, isa lang ito. Ay, may naiwan pala ako doon sa missing sa Bungeros. Pero mamaya, babalikan ko, mga kababayan. Huwag kayong umalis, Account, isa lang account, nakapangalan kay Rodrigo Roa Duterte at Sara Duterte na noon ay Vice Mayor pa lang sa Davao. Lumalabas dito at sa ang pagpasok, ang pera na pumasok dito from 2006. Grabe. From 2006 to 2015 ay umaabot na ng 2.2 billion total 2.2 cash flow. billion? Isang account lang ito, BPI Julia Vargas branch, Pasig. At meron isang deposit na pumasok sa 69th birthday ni Duterte on March 28, 2014. At ang amount nito ay 193 million 705,615 pesos and 88 centavos. Pero para matakasan nila yung AMLAC, pagbabantay ng AMLAC, ginawa nila itong separate tranches. Hiwalay, 55 million, 41 million, apat na deposits na tig 20 million, and then isa pang deposit 16 million. Kasi ang AMLAC pag mag-deposit ka ng 1 million, mag-alerto na ang AMLAC. So dito ginawa nila hati-hati, Sir Ernesto, ang pinakamalakas na pumasok dito sa account na ito, and I repeat, baka meron kayo alam sa account na ito, BPI account, although wala na sigurong pera ito ngayon, 002433-0695-39. Yung joint account na yan, mga kababayan, yan yung account na binabanggit noon ni Trillanes. At alam nyo, merong mga kababayan tayo na naghulog dyan ng 500 pesos at pumasok. Ibig sabihin, active po yung account na yan. At kung titingnan natin, balikan ko lang yung account na binabanggit ni Bad dyan. Teka lang. Try ko i-open, mga kababayan, kung meron pa akong kopya nung sinasabi dito na bank account. Eto, meron pa nga. Mabuti na lang naitabi ko. Eto yung bank account na sinasabi dyan, mga kababayan. Ayan. Yung bank account na yan na binabanggit ni Bad, na meron pong laman, merong una nag-deposit ng 500. Kung titingnan ninyo, yung part dito sa dulo, kung sabihin nyo sa akin kung tama po ako ng assessment, eto 500 yung dineposit. Okay? Tapos,
nag-reflect siya doon sa dulo. Sa dulo lang siya nag-reflect. Kung titingnan nyo, ito oh, ayan, 500 nag-reflect siya doon sa dulo. 500 lang. Pero kung iisipin natin mga kababayan, napakalaking pera po nito kasi 500 tapos tuldok 00. Ibig sabihin ilang star to? 1, 2, 3, tama ba bilang ko? Wait lang, bilangin ko rito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kung isipin natin mga kababayan, 14 digit, 15, 16, 17 digit, anong ano na to, magkanong pera na to sa peso? Open ko lang yung calculator ko, tingnan natin kung saan naaabot yan. 17 digit, mga kababayan. Oh, ilang digit na yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naku po, mga trilyon-trilyon na ata yung laman ng bangko na yan. 'Di ba? O, yan yung binabanggit mga ka-GP Natics na joint account ni Rodrigo Roa Duterte at nitong si Sara Zimmerman Duterte na sinasabi ni Trillanes, dito daw po pumapasok yung mga drug money galing po sa mga sindikato, galing po sa mga drug lord. Okay? Open ulit natin si Bad. Mabuti mga kababayan, nandito pa kayo, no? Sinasamahan nyo pa ako. 02433-0695-39. So ang pinakamalaking pumasok dito ay galing kay Sami Uy. Sami Uy, yung sabi ni Arturo Las Cañas na second kay Michael Yang, ito ang isa sa pinaka-biggest drug lord sa bansa operating during the time ni Duterte. At hindi natin alam, operating until now. So, lumabas sa bank account na ito, isa lang. Meron daw sila yan mga 200 bank accounts. 200 isa bank lang accounts? Account. BPI, Julio Vargas. Isa lang. Jenny Ramos. Nagkakalaman na ng 2.2 billion. Isa lang. 2.2 billion. At ito hindi pa presidente si Duterte hanggang 2015 pa lang ito, hanggang 2015 hindi pa siya presidente. At ang isa sa mga pinakamalaking pumasok dito, puwera doon sa birthday niya na umabot ng almost 200 million ay 134 million in manager's check galing kay Sami Uy. Yung sabi ni Arturo Las Cañas ay talagang isa sa pinakamalaking drug lord. At in-expose nga ito ni Trillanes. Eventually, umabot ito ng 2.4 billion nung nakita na ito ni Trillanes. So, bakit natin, although lumabas na ito sa expose ni Trillanes, bakit natin binabalikan ito? Kasi ito yung mga accounts nila na ito na ayaw talaga nila ilabas sa media. Ayaw talaga nila ilabas sa impeachment trial. Kaya lahat gagawin nila. Pero mga kababayan, mga ka-GP Natics, merong sinasabi, bad si Sara. Kinukontra kanya rito sa iyong mga pahiwatig na ayaw daw nilang, sabi mo, ayaw nilang mailabas, ayaw nilang mabuking. Pero sabi ni Sara Duterte, bad, ay eto. Sabi niya gano'n, atapang mga kababayan. Sabi niya, wait lang, mali pala, dalawa pala yung ano. Eto sabi ni Sara Duterte. Sabi niya gano'n, sa bank accounts, inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin yung mga question about sa bank accounts. Mga kababayan, eto na naman si Sara. Nagbigay na naman ng statement, mga ka-GP Natics, na kontra na naman sa kanyang nakaraang statement. Sabi niya dito o isipin natin, basahin ko ulit, sa bank accounts, inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin yung mga yung mga question about sa bank accounts. Pero naalala nyo, mga ka-GP Natics, di ba sabi niya ganon? Gusto ko sana bloodbath Di ba? Gusto ko talaga may bloodbath.
Kaya lang ayaw ko na magsayang ng pera ko. Kasi yun ang sabi ng mga abogado na kailangan daw ma-dismiss na kaagad right away, upfront, etong kaso, yung impeachment trial hindi matuloy. Kahit gusto ko, ayaw naman ng abogado ko. Kaya ayaw kong gumastos. Alangan naman gagastos ako ng pera at magbabayad ako ng pagkalaki-laki. Pero sabi ng abogado ko, ay wag na natin paabutin dun sa trial. Mga ka-GP Natics, di ba? Ikaw ang masusunod dun kung tutusin eh. If you really wanted to have a bloodbath, then proceed, mga kababayan. Try and decide. Dapat ganoon. Tapos ngayon sabihin mo, inaantay mo na magkaroon ng trial. Eh, ikaw na nga mismo nagsabi eh. Ayaw mo, so sundin mo yung payo ng abogado mo na hindi na mag-proceed sa trial. Dismiss na lang, upfront, right away, mga kababayan, immediately. Oh, nasaan doon yung gusto mo? Nasaan doon yung pag-aantay mo na magkaroon ng trial para sagutin yung mga bank accounts? Diba? Oh, dahil sa ngayon naman yun nga, illegal yung pagkuha nila ng information with regard to bank accounts and wala kang obligasyon na sumagot sa kanila. Kita nyo? Nagtatago. Illegal daw yung pagkuha ng informasyon regarding doon sa bank accounts, mga kababayan. Oh, totoo naman kasi sila po ay cover po ng tinatawag po natin mga kababayan na bank secrecy law. Kahit na may mga lumabas, mga nag-link dyan, oh, para lang kunwari, oh, hindi totoo yan. Eh di hindi na sila magsasalita. Alam kasi nila na hindi mabubuksan yon hanggat wala po mga kababayan na impeachment trial na mangyayari. Kasi hindi sila masusomon para po mga ka-GP Natics ay magbigay po sila ng statement. Although merong binigay na option dyan si dating Chief Justice Carpio na pwede itong, kumbaga, ang ombudsman pwede itong makita. Magre-request lamang mga ka-GP Natics. Kaya lang, ipapakita ba talaga yan? Diba? Oh, yun ang mga ano dyan eh. Ang dami mong paek-ek Sara Duterte. Akala mo naman, mga kababayan, bobo yung tao na hindi naiintindihan. Ikaw na nga lang yan nagsabi. Ayaw mo, 'di ba? Na matuloy na kasi 'yun ang payo ng abogado mo, tapos mag-aantay ka pa ng trial. Oh, gunggong. Ha? Kahit magbayad siguro ng bilyon-bilyon. Itong account lang ito, pwede na magbayad ng ilan senator eh. Ng ilan senator. No wonder meron sila super majority. No wonder ang yabang-yabang ni Chis Escudero na parang hawak na niya ang buong Senado. Ha? Pati itong si Risa Onteros, iniwan na ni Bam Aquino at Kiko Pangilinan. So, Doc Peli although meron Perez. tayo vlog about that later on. So, dito natin nakikita na napaka-allergic. Kumbaga, if mailalabas ito isa pa lang itong account out of the 200 bank accounts ng mga Duterte. 200? Kung isa lang ito, meron 2.4 billion. Isipin mo na lang, lalo na naging presidente na siya. Siguro tama yun si Attorney Conti, aabot ito lahat ng more than a trillion or maybe 2 trillion. Hanggang 215 lang ito, hindi pa siya presidente. Hindi pa siya presidente. What more? Within the 6 years na naging presidente siya. What more? May So, point. ito talaga. Kasi ayaw May nila... point mga kababayan, kung meron silang 200 bank accounts, tapos sa isang bank account pa lang, mayroon ng 2 point something billion na hindi pa presidente si Digong Duterte, what more? Isipin na lang natin, siguro skyrocketed talaga ang paglaki ng kanilang kaperahan. 'Di ba? Lalong-lalo na kapag galing sa, biruin mo, isang hulog pa lang, isang deposito pa lang 134 million. Galing daw dito kaya Sami Uy. Mga ka-GP Natics. Isang ano pa lang yun, sa isang deposito pa lang yun. Paano kung sa dami ng mga kanilang network, sa dami po ng kanilang mga
Ayon po kay Las Cañas at Matubato, daming koneksyon, ang daming drug lords, ang daming kung sino-sinong malalaking tao. Oh, malamang sa malamang mga kababayan. Sabi ko nga doon sa bank accounts na yon, yung ang pagkakaunawa ko kasi doon sa kanya, kada isang star, equivalent yon ng isang digit. Eh, ilang digit yon? Kung bibilangin mo, kung bibilangin mo yung star na yon, papalo talaga sa trilyon ang pera o laman ng bank account na yon. Ito ilabas dahil dalawang bagay mangyari dito. Dalawang bagay mangyari dito. Isa, kung mailabas na ito, malaman na natin ito lahat, masira talaga sila. Masira sila sa taong bayan, lalo na yung drama nila na walang pera si Duterte. Although sira na yun ngayon kasi gumagasta na nga sila ng 150 million dyan sa The Hague at in-expose na nga ni isang attorney na acceptance fee lang ng mga lawyers ni Sara, 40 million na umabot plus 10 million a month. At nakita nyo, nandyan na naman si Sara sa The Hague. So kumbaga parang tubig lang ang pera sa kanila. Andyan na naman si Sara sa The Hague. So kagagaling lang dyan yung nanay niya, si Zimmerman. So dito at least nasisira na, pero at least sa atin lang mga matatalino. Hindi pa yan nasisira sa mga medyo close ang utak o close ang pag-iisip or talagang tanga lang talaga. Mali. Ang sinasabi dito ni Salvador Panelo, ang naniniwala daw sa mga Duterte, mga kababayan, yung walang pinag-aralan. Yan daw yung mga sarado ang utak at naluloko ng mga Duterte. Pero daw yung, di ba binanggit niya, lalong-lalo na sa mga kabataan, yung mga kabataan daw na may kaya, tapos nasa magandang eskwelahan at talagang matatalino, mga kababayan, ay hindi daw po yun maluloko ng mga DDS. Ang maluloko lang at bumoto sa mga DDS, sa mga alay ng DDS, ay yung mga tao, mga kababayan, na walang alam talaga sa buhay. Diba? Yung hindi marunong magreson, yung sila ay tanggap lang ng tanggap. Oh. Okay? So, mga kababayan, ako po. Stupido lang talaga na hindi pa nakikita na niloloko nila si Duterte sa mga sinasabi nila, mga mawalang pera sila, sa mga kumakain sa kare. Yep, yan yung eksakto na ginamit ni Panelo. Mal-edukado daw yung mga kumakampi sa Duterte at mga kababayan, di ba? Sinabi yan. Mal-edukado at mga blinded, mga bulag daw ang naluloko lang ng mga Duterte. Biruin mo, si Panelo na yung nagsabi nun hindi tayo. Renderia, tumitira daw props lang sa peking bahay kasi hindi na sila nakatira dyan. Doon na sila nakatira sa mansion ni Hanilet Abansenya. So, sinabi niya yun, Patrick Lopez. Mal-edukado daw ang mga naniniwala sa DDS at binanggit niya pa. Dalawa yon, blinded, mga bulag at mal-edukado. Tama yung sinabi ni Jel. Diba? Yun, binanggit yun, nasa content natin mga kababayan, nilaglag niya yung mga kapwa niya, mga DDS. Kung lalabas ito lahat ng mga bank accounts at nag-testify yung mga bangko na tama ito, totoo ito, 200 accounts, kahit cleanose na, nandyan pa kasi ang record Kahit cleanose na mga account nito, wala na itong pera. Kung lalabas ito, baka mga DDS mamulat ng pag-iisip. Kahit gaano katanga ang mga DDS, maniniwala na sila na totoo talaga mga ito. Yan din yung nakikita ko mga kababayan Yan din yung kumbaga assessment ko kung matuloy yung impeachment trial ni Sara Duterte, kahit yung mga sabihin natin talagang hardcore na mga DDS ay baka maaaring
ano rin, makuha pa natin sila pagdating sa mga bagay na yan kapag napakita talaga na may mga bank records. Kasi sa AMLA, mga kababayan, matitrace nila yan eh. May nagtanong sa akin, paano? Eh kung wala ng pera yon, walang problema kahit wala ng pera yung bank account na yon kasi matitrace naman yung record nun kung sino-sino yung mga nagdeposito doon, sino-sino yung mga nag-withdraw. Kahit sabihin mo na close account na yan, may record pa rin yan as long as ikaw po ay naging member niyan, ikaw po ay nagkaroon ng account na yan, kahit close na yan, mga kababayan, pwede pa rin matrace yung history ng account na yan. Hindi po yan basta-basta mawawala na lang na, oh, wala na, close na eh. Hindi ganon. 'Di ba? Kasi titingnan kung saan napunta, sino nagdeposito, sino nag-withdraw, kailan nag-close, kailan nag-open. 'Di ba? Ganun lang 'yon, mga ka-GP Natics.